Good morning po. Ako po si Chase. So marami ho siguro nakakakilala sa akin. Pero kagaya na sinabi ko kanina umaga, laking church po ako. Pamangkin ho ako ni Pastor Ronald and Tita Ruth. Pero currently, we're based po in Melbourne. So may pinagkatiwala ang Lord na ministry ho sa atin doon. No? Na tayo naatasan. And today, nabigla po ako eh. Actually, wala sa plano na ako mag-speak dito. Pagdating ko ng Pilipinas, nag-chat si Ate Cathy. Sabi niya, nano kan date mag-preach siya na ano? Sabi ko, pero si ganun man, hindi ho natin tinatanggihan basta ang Lord ang mag-glorify sa buhay natin. And as you all know po, ang naka-assign ho ngayon health advisory. Okay. Kala ko yun Ang naka-assign ho sa atin yung mga Bible characters, 'di ba? Nauna na si Moses. Pero ako si Moses, sino pa ba? Si Abraham, Joshua. Yes. In Australia po, I always teach Moses and si Daniel kasi nakaka-relate ako sa kanya. Kagaya sabi ko kanina morning, one way or another magiging Moses ka sa isang tao, sa isang individual or entity. Itatawid mo sila from wilderness. And iyon doon tayo tinawag na itawid natin that's why this church is built for God's glory and for the last 34 years. Yun ang ginagawa niya, di ba? Tinatawid natin yung mga taong nasa wilderness because we're trying to share Jesus. Di ba? Siya naman lahat yun si Jesus na lahat. And ngayon gusto ko i-share si Daniel naman. Kasi si Daniel, very close po siya sa heart ko at lumalakas ang ulan. Di ba? Blessing. Sabi ng lola ko, pagka umuulan, grasya yan, sabi na. And kailangan, pagka yung grasya, nandyan, nire-receive natin always. Di ba? And kagaya kanina, dami kong kwento, no? Wala na ako sa notes ko Pero sabi ko nga, yun ang share ko. Si Daniel, very close siya sa akin. Kasi si Daniel, he's from Judah. Pero na-exile siya, pinatalsik siya from Judah. Pinadala siya ng Babylon. So that's the modern day Iraq nowadays. Pero nung ipinadala ho siya sa Babylon, nag-excel pa siya, diba? He was a consultant sa modern day kasi siya yung advisory ng mga hari, di ba ho? And kaya very close siya kasi po. Ganun din ho Ang trabaho ho namin doon isa sa mga privilege na nagkaroon kami. I met few people from the University of the Philippines. Isa sa mga advocacy ho nila is, yung mga alumni ho nila is from like engineers, dentists, doctors, architects, what else? Makatrabaho po sila sa field nila. Kasi marami ho doon, alam niyo ho, pagdating ko ng Australia, ang unang trabaho ko is cleaner. Ang trabaho ko dito sa Pilipinas, bank employee ako. Ang mga kasama ho namin, mga doktor, abogado, naglilinis, tsaka nagkukudkud ho sila ng toilets, nagpapalit ng mga beddings. So, pero on contrary kasi si Daniel kasi, nag-flourish siya outside sa country niya. So, yun ho yung advocacy ho ng mga ibang UP alumni. Pero bago ho ako mag-start, gusto lang ako itanong, sino ho gusto ng tsokolate? Sino gusto ng Ferrero? Hindi niyo ako nakukuha. Sino gusto ng Ferrero? Sino gusto ng Ferrero? Gusto niya na Ferrero. God bless you, bro. Yun ang gusto ko i-share sa inyo. How intentional are you in your intentionality? If you're intentional, you move. You don't just ask. In Pilipino po kasi, pwede ba Kapampangan minsan? Kilala yung one tamad, di ba po? Minsan man nakayayahan ng bunga. And just wanna share, hindi lang ng Ferrero ang nire-receive mo ang blessing ng Lord today. Gusto mo siya ma-receive yung blessing ng Lord. Be intentional. Just receive it today. Amen? God is good. Ang title ho di ko na-share kanina dahil kwento ako ng kwento Ang title ho ng message ko is The Power of Being Intentional in the Life of Daniel, di ba? And it's very different. It's very hard to be intentional if you don't know who you are. Itang emubalo ng buri mong gawan di ba? If you're intentional, you know who you are, you know what do you want, and you know where do you want to be, di ba? Yun lagi yun And the true meaning of intention is the purpose, plan, or aim a person holds in their mind or do or achieve something. So like Daniel po, his life was marked by these 4 things I want to share. Commitment, consistency, courage, and a man of character. And his story did not come from circumstances lang by chance. He's very intentional sa mga ginagawa niya. And it came from a intentional living. That's what we call po.
And Daniel knew who he was, who he served, and what he stood for. That's why he's very intentional. Same as po mga bilang mga Kristiyano. Kaya very intentional tayo na sinishare natin ng Lord. Kasi alam natin kabisado natin, binago ng Lord ang buhay natin kaya we're sharing. Nandito yung pinsan ko na isa. You know what? We're emotional na. Kasi we've been sharing. But for the last few years. Kaya medyo happy po ako na nandito siya. Kasi we're very intentional na we want to share. Like, sabi ko nga kanina, pagka may bagong kape, gusto mo i-share yung kape na masarap di ba? Pag may bagong restaurant, gusto mo i-share yung restaurant. Pero pagka binago ka ng Lord, binigyan ka ng masarap na buhay, mas i-share mo siya, di ba? God is good. And alam niyo ho, I wanna share po bilang yung identity na storya. Doon ho sa amin, sa totoo lang, si Karen hindi nagluluto sa awa ko. Pero baloyo po, di pa man tatakman itang liluto mi. Sasabihan da naman yaman niya. Kasi balo da kapampangan kami. That's the identity. Ito po yun lang gusto ko i-share sa inyo. Same as being a Christian. Hindi ka pa niya nakikita, nararamdaman ka pa lang niya, alam niya Kristiyano ka. Amen. And alam niyo po, many people wrestle with identity confusion nowadays, especially the post-pandemic. I've been counseling few millennials. So, alam niyo, ang dami nila identity crisis ngayon. Una, hindi nila alam yung career na gusto nilang gawin. Sisimulan yung career na gusto nilang gawin. Hindi nila natatapos. They're really confused. And alam niyo po, a lot of us, we define ourselves by possessions, careers, especially, ikatang Kapampangan, opinions po, di ba? Sabi na rin Kapampangan, hanggang alayang pera, maporma yan. Siguhin mo yung friend mo, hindi ka naman guilty, di ba? And alam nyo ho, we really seek good life, di ba? And alam nyo, we seek good life, we seek good career, we seek good financial position, pero yet, and often, it leads to disappointments, anxiety, and even depression, resulting to mental struggle. Yung mga achievers dito, maalam nyo yan. We're really very intentional. Lalo na rin biyasa, well, personally, na-experience ko yan. I'm gonna share later. Pero rin biyasa kasi, very intentional. Ila rin prone can disappointments. Di ba? And all of us, yun naman ang gusto natin. We're seeking what is good, what is pleasing for us, di ba? And ito yung gusto ko i-share sa inyo. If we're seeking what is good, it's always Mark 10:18. Sabi ni Jesus dito sa Mark 10:18, no one is good except God alone. Amen. And alam niyo po, sabi ng Ecclesiastes 3:12-13, there is nothing better than to be happy and do good while we live, or while they live, because this is the gift of the Lord. And you know what? If we're seeking what is good, we want something good sa buhay ho natin, alam nyo naisip natin, let's seek the Lord, di ba? Because only God is good. And mostly po, we cannot give what we don't have. That's very controversial. Diba? Ako, believer ako dun dati, na you cannot give what you don't have. Pero ako sinasabi ko, if you're a vessel, sometimes, even though you don't have, you can give it. Kasi vessel ka na, that's supernatural. Kasi ang source mo si Lord. Diba? Kakwentuhan ko, just pretty much like nung charger natin. Wala ho yung kuryente. It's a vessel only. Pero pagka sinaksak mo yan, nakakonekta yan sa tamang source, bibigyan yan ng baterya ang telepono mo. Tama po ba? Kaya yun ang gusto ko po sabihin. And alam nyo ho, the power of being intentional. All of us have goals. Naniniwala po ako dyan Tandakal tamo pong buri, marami tayong gustong gawin sa mabuhay po natin di ba? Pero alam niyo po, goals without direction will always remain just goals. We have to have the discernment sa mga gusto ho nating gawin. Alam niyo po, to see purpose fulfilled, we must move. Lagi ko sinasabi, ikatamo po pa siya may kapanal betang inspirational, dahil tamo buring gawan Diba? Tapat siya may inspire, kay burikay ni Ikit kayong pamangan ni, burikan ka na ni. Ikit kayo ng mala na ni, burika na masolo din niya, diba? But you know what? We have to move from inspiration to intention. So without commitment kasi we will never start. But without consistency, we will never finish. Yun yung life po ni Daniel. He's always committed and he's always consistent. And I wanna share po yung 4 things na to. It's the Daniel's success and story was not an accident. It was found in 4 things for me na in-impress ng Lord. It's commitment, consistency, courage, and character. And I wanna start with my point 1. Everything starts with commitment. Hindi mo sisimulan ng bagay pagka hindi ka nag-commit. Nag-start ako growing up. I wanna be an accountant. So gusto ko maging CPA.
Pero nung nasa Pilipinas ho ako, ang CPA ko ho ang joke namin, cannot pass anymore. Dahil hindi ho ako nag-board exam. Di ba ho? And kagaya ho na isang doktor, kung gusto mo mag-doktor, kailangan ka mag-commit na mag-e-enroll ka bilang maging doktor. Kung gusto mo maging engineer, mag-e-enroll ka na maging kang engineer. Sino gusto mag-serve kay Lord? Pwede ba magtas ng kamay? Ito ho gusto ko sabihin sa inyo. Kung gusto mo mag-serve kay Lord, mag-e-enroll ka sa discipleship programs. Amen? Yun lang. Kung gusto mo mag-serve kay Lord, nasa WAM ka. Kasi you want to be spirit-filled. Di ba po? And si Daniel pala, Daniel 1:8. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. So defile po yung para marurumihan ka. Kasi at that time, yung mga food po na yon, siniserve po yun sa mga gods. Doon sa Australia, maraming gano'n yung mga restaurants eh. Yung masasarap na pagkain, merong statwa doon. Sa tapat niya, may alak at saka pagkain. Pero alam niyo ho, Daniel made the firm decision to honor God before pressure arrived. Sino bang guilty dito na para ma-promote lang lalabas siya, para makisama sa boss, even hindi niya conviction? Sino ba dito yung mga nagninegosyo na kino-compromise yung mga presyo para lang kumita ng mas malaki? Di ba? And alam niyo po, commitment means choosing God's way and not waiting for convenience. When Babylon tried po to redefine his values, si Daniel refused to conform. It's very important not to conform. Sabi po ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. It's very important. Kaya ang point ko lang ho dito, commitment means intentional obedience. Hindi pwede yung nag-o-obey ka lang dahil nag-obey ka lang. Hindi yung nag-o-obey ka lang dahil natatakot ka. Yung nag-o-obey ka lang dahil baka mawalan ka ng trabaho. Diba? Nag-o-obey ka lang dahil baka hindi ka ma-promote. Or nag-o-obey ka lang dahil may vested interest ka. And we have to stand firm. Bilang Kristiyano po, alam nyo ngayong panahon na ito, we have to stand firm. Kasi kailangan ho tayo ng mundo ngayon. It's a post-pandemic. A lot of us are experiencing depression and anxiety. And alam niyo po, ang Lord, kailangan ho nila. And marami ho sa atin kasi nagkukumit talaga. Marami. Lalo na Kapampangan na. Baluya po ito salitang tangumbaste. Tayong Kapampangan Kenny. Every, yung asawa ko po, minsan sabihan na makanta ako. Pero li naman masyado. Tangumbasti, bantang kagad ka tang may kawani. Yan. Bantang alampi sa sabihan na po. Pero when you say yes. That's your commitment. Di ba po? Alam niyo po, sina pastor, growing up, kinuwento ko rin ho kanina, growing up, ayoko talagang ang buhay ng isang nung ating ko pong profession, sigurong ako pinakaburing pastor. Uling pamangking ko pong, every time na kinukwento ko, naiiyak ako. Kaya, very emotional lang kasi miracle ko pong pastor. Pastor kasi, Pastor Ronald na po. Yung punong pastor po natin. We honor him. Alam niyo po, he's very inspiring. He's a really great man of God. Grabe po ang commitment niya. Lumaki ho ako sa kanya. Kaya nga ho, very blessed po ako and very inspired sa mga gustong mag-serve ngayon. Ako nakita ko si Pastor Ronald ho kasi, siya po na yung kasakitan na ni magpastor. Isipan niyo po, maglakad niya pati napon. Maglalakad na siya maghapon para lang mag-share ng gospel. Alam niyo, for the love of the Lord, maglakad siya kilometro. Kaya ba po, balayo, minsan eman mag-lunch. Tapos alam niyo po ba, muli niya balaya kaya beke, alas 10, alas 9. Alauna na nga, baka ting mamahus kaya may papatay lang niya asawa. Kasi ganun kailangan ng counseling. Pero balayo po yung commitment na. He will go out to counsel. Muli po, alas 3, alas 5 na ning abak. And he's been doing that for the last 34 years. Maybe more than that. 40 years. That's his commitment. Pwede po bang palakpakan natin ng Lord sa buhay ni Pastor? And yun po yung gusto ko yung share sa inyo. When we commit, it's always committed sa mga covenant po natin. And kung makikita nyo po si Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba gusto ho nung hari, kung alam nyo ho yung storya, gusto ho niya nung hari, sambahin siya. Diba? Kaya lang nung hindi ho siya sinamba, sabi nung hari, ay, kunin nyo yan, sabi niya. Let's put them into fire. Sabi niya, kasi ayaw nila sumamba sa akin eh. Sabi niya, dalhin nyo yan sa apoy. True enough nga po, dinala ho sila sa apoy nung hari. Tapos, pinasunog ho niya. Tama po ba? Pero alam niyo ho, sabi ng Daniel 3:27, the fire had not harmed their bodies and even there was no smoke on them. Alam niyo ho,
Nung marinig ko ito, I was very inspired. Akala natin minsan pagka nag-commit tayo, nako-compromise yung mga gusto nating gawin. Pero pagka nag-commit tayo kay Lord, kahit na anong klaseng apoy man yan, o anong klase na disappointment man yan, especially post-pandemic, hindi tayo mangangamoy usok. Senior kaya po nandun mo rin. Yung asawa ko po, pati siya magluto ya, balamoy kay, nanyalagay da, balamoy, aning-aning, makabalo ya bunto eh. Makabalot ka bunto, papi. Ako bisa mamahon, ginisabok, mo kanya na. Pero balo ya po, di Shadrach, Meshach, yan na Abednego, kaya bit dala kay ngapi. Sinunog dala, pero ni may atong karela, lamay mahungas. That's the protection of the Lord when you're committed. Amen. Palakpakan tayo po yung Lord. Let's always be intentional. God is good. Ngayon po, in Pilipino ho kasi minsan, hindi siya nagko-commit. Lack of better term. Ang Pilipino po kasi siguro kung meron siyang weakness is commitment. Marami ho sa ating mga Pilipino, ginagawa lang yung mga bagay para makuha lang nila o yung mga gusto natin. Pero we're not really committed to finish it. Diba? Kagaya ng mga kontrata ho natin. Maraming mga kontrata ho dito na pipirma ka, pero hindi mo naman tinutuloy talaga. Tama po ba? And alam niyo po, commitment is often cost comfort and inconvenience. Diba? And alam niyo po, but it is the foundation ng faithful life. So if you don't want to stand for something, kung hindi ka mag-commit for something, if you don't want to stand for something, you will always fall for anything. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya let's always stand firmly, di ba po? And alam niyo po si Pastor Ronald, one of the last 40 years, yun ho ang ginagawa niya. Grabe ang commitment niya, ang pagmamahal niya po sa Lord. And alam niyo po ba, sabi ko nga kanina na kwento ko, guilty rin ako dito nung nasa bangko ako. Minsan yung pagiging goal mo, yung pagiging goal-oriented mo, we tend to compromise. Tama po ba? Let's not compromise the Lord, yung faith po natin. Amen? Amen. And I wanna move po sa second point ko. Ang second point ko is consistent in action. Alam niyo po, ang bibig sabihin ng consistency, it's always constant. Unchanging in purpose, steady, dependable, and disciplined, stable, anchored, despite of emotional pressure. Nino po kayo ni Patsemi Baklaya na danagawan ng bagay-bagay. Ito na ituloy. Itang, kaya pong Kapampangan, kalyanan ako na sa ako. Yung pong Kapampangan, itang mapanwag sabo. Na po. Itang, munta ka tayo SM. Mumunta kayo SM. May baklaya ka, bagyan na ka. Na kami punta SM. Tani naman niya, mga kasanang unlimited samgyupsal, may ganyan dilata. Uling king may baklaya ka. Na po? Yun yung ibig ko sabihin. Pretty much the same po sa journey natin sa ministry. Alam niyo ho, marami yan eh. I'm so blessed po sa asawa ko. Balo na ini kasi pati ita ministry kay. Minsan po tang munta kay ministry tang ating kayong argumento Kasi balo ing Lord. Patseti niyang boring masanting ing Lord. Ing kalaban talagang guluhan na ka talaga. Kaya we have to be consistent. Alam niyo po ba, always inspiration ko, paano naman ako magiging consistent? But it's always Lamentation 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. And they are new every morning. Great, sabi niya, great is your faithfulness. Amen. Sabi ho ng 1 Corinthians 15:58, in everything, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, the labor is not in vain. Amen. Kaya alam nyo, itong pang tawag dito, yung pag-enroll po natin sa mga courses po natin, it's not in vain. Itong pag-share po natin ng mga kaluluwa for the Lord, it's not in vain. It's always rewarded. It's very special, balo po, especially us, no? Sinong guilty dito? Kung narinig nyo na po yung salitang ningas kugon, mga galing tamo po, netita. Pero potang taulina, no? Bisa na po. The lack of commitment. Pero ayun ang Lord yun. So, starting strong is very common. Pero alam niyo po, staying strong is very special. Pero sabi naman ng Lord, it's always Philippians 4:13. We can do all things through Christ who give us strength. You know what? Daniel was steadfast because he knows his God is faithful. Alam niyo po, gusto ko yung quote na yung faith is the currency of heaven. Pretty much yung money, di ba? Pagka marami kang pera, marami kang nakukuha. Most of the time. And gusto ko yung faith mo. Pagka marami kang faith sa mga bagay na gusto mong gawin, mas na i-convert mo or nakukuha mo.
Ang trabaho ho namin, ako po ang part ko is management consultant and tax accountant. Marami po kaming kausap ng mga negosyante. Kaya kami po, nakakausap ho namin. Yung mga ibang Pilipino, hindi pa nagsisimulan negosyo, nalulugi na sila. Kasi gusto nila magnegosyo. Ay, baka walang bibili sa akin. Ay, baka hindi ko kaya to gawin. Ay, sabi niya, mahirap simulan ng compliance, di ba? Nasaan ang faith natin, di ba? Ang point ko lang po, alam niyo po, pagka very intentional ka, you have to have maraming faith. And alam niyo po, when really persistent, yung anak ko po medyo persistent eh. So where we're persistent, may mga tao na persistent, tang makulit la po. Di ba minsan, sinong guilty dito? Pagka persistent yung kausap niya, minsan pagbibigyan na lang para maghiwalay na sila. Pero that's only one time. Pero here's the thing, if we are persistent, we get the things we want. But if we are consistent, we keep the things we want. Amen? It's same as Daniel po eh. So Daniel was extraordinary by nature and his story because his discipline and consistency. Grabe si Daniel, diba? Famous ho sa kanya yung si Daniel. Siya ho yung, kung hindi nyo pa po nababalitaan, siya yung character na nagpe-pray 3 times. Grabe yung consistency niya. May oras pa po yun. Alam niyo po, it's hard to be consistent if you're not committed. Eh. Sabi nga po in everything what you do, if you want to build something, good things are not built in a day. They are built every day. Sa buhay ho natin, it's very important to build good habits. Importante ho yun. And if you're committed and you're consistent, that's what we call stewardship. Those 2 traits po are very important na trait ho natin. So what is stewardship po? Consistency and commitment are 2 signs of good stewardship. So what is stewardship? That's the way you manage. Alam niyo po, hindi niyo naman kailangan pumunta ng maging corporate employee para maging manager po kayo. You yourself is a manager. Why? You manage your time, you manage your health, you manage your relationship, you manage your finances. Di ba po? And sabi ho ng Lord, sabi ho dito, God entrust His gifts to people and purpose that are faithful stewards. Genesis 1:28. Sabi po ng scripture, be faithful and multiply. And alam niyo ho, it's the Great Commission eh. Hindi pwedeng tayo-tayo lang. And whatever doesn't multiply, if you don't produce, it dies. Always. Naniniwala po ba kayo? And alam niyo po, when we say Great Commission, we advance the kingdom of the Lord. Diba? We're sharing Jesus. Not because of we want to multiply, but we want them to experience the good life. At yung buhay na pinago tayo ng Lord. Tama po ba? Ito, narinig nyo na siguro. Scarcity is not lack of resources. It's the lack of creativity. Bigyan ko ho kayong example. Ang Lord ho, hindi naman tayo binigyan ng paper. Binigyan ho niya tayo, di ba, puno. Ngayon, kung nagkikrave ka ng pork chop, ang Lord hindi ka na pag-i-slice ng pork chop. Binigyan ka niya ng pork. Ngayon, kung gusto mo ng steak, ang Lord hindi ka niya bibigyan ng rib eye. Bibigyan ka ng Lord ng beef. But you have to be creative. Ulitin ko, scarcity is not lack of resources. It's lack of creativity. Same with our ministry. Ngayon, ito ho, personal experience, no? Nung pinipwersa ko ho yung ministry, lumalayo ang tao. Ngayon pala, hindi pala ako creative. Sometimes you have to change your ways. Kasi different people, different approach. So if you wanna grow sa negosyo mo, sa relationship mo, we have to be creative. Lumaki po ako sa church Lagi nila sinasabi yung, you are not rejected. You are loved. Diba? You have a lot of potentials. Yan ho sinisigaw lagi nung bata ho kami. Pumasok ko yan sa isip ko. Marami akong potential. But potential alone is not good. It's not enough. You have to be creative how to use them. Ngayon, sabihin mo, bro, Chase, paano naman ako magiging creative? In the first place, kung Kristiyano ka, ang Diyos na sinasamba mo, He created heaven and earth. At pagka tinawag ka ng anak ng Diyos, you are creative. Tama po ba? And hindi ko na ho sasabihin yung ano pala. Sabi ho dito, nakalagay ho sa akin, God provides what we need, but we must manage it very well. And in this principle of stewardship po and managing, whatever we mismanage, we lose. Hear me out. Whatever we mismanage, we lose. If you mismanage your finances, 100% you're gonna lose your finances. If you mismanage your health, I'm pretty much 100% your health will deteriorate. If you mismanage relationship, fall off. So it's all about management. But whatever you manage well, it multiplies. Same with your ministry. Di ba ho? Kaya nga sino yung mga may flock dito. We manage our flocks not because of we are managers, but we are the vessel of the love of the Lord. Di ba ho? Yun naman ang pinakauna We always manage things because we love them.
Sigurado ako, kung mahal mo ang katawan mo, kakain ka ng healthy na pagkain. Tama ho ba? Kung mahal mo yung trabaho mo, sigurado ko, you'll do the good things. And alam nyo ho, may famous siguro, naririnig nyo ho to sa famous na presidente natin. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Sabi niya, sa mundo po na stewardship, it's always discipline. So if you wanna grow, sa Tagalog sinabi ho niya about discipline. Sa ikakaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. It's all about discipline. Consistency is your discipline po. It's our discipline. Kaya nga, alam niyo po, it's really hard to be consistent kung hindi ka intentional. You have to be intentional sa lahat ng bagay. And I want to move po sa aking point, number 3. It's courage. Courage and faith. And commitment and consistency naturally produce courage. Kasi alam niyo ho, pagka consistent ka at saka committed ka, sigurado matapang ka na. Sino nakakaalala kay Charlie Kirk dito? Sabi, kung hindi niyo ho nakikita pa yung video, sabi ni Charlie Kirk, alam niyo, I'm impressed kay Charlie Kirk. Grabe nga siya sa faith niya. Sabi niya, kung mawawala man ito, sabi ho nung interview niya doon sa podcast, di ba? Paano mo gustong makilala ka o maalala ka? Sabi niya. Sabi ni Charlie Kirk, gusto ko maalala, sabi niya, sa courage ng faith ko. Sabi ko, gusto ko yun. Di ba po? Alam mo, pagka-Kristiyano ka, patse, Kristiyano ko. Sorry po busina ng konti. Patse, Kristiyano ka. Patse, magpainom kaya ka. Kaya kami minom. Di ba po? That's your courage, yung faith mo. Patse, sorry, big words po to Pag Kristiyano ka, patse sinabi na 22:15, mo papalwal din barya mo. Nakakatawa ho siya, pero it's true. Di ba? And tayo, our courage in faith is not because of ourselves. Kasi we have a God na alam ho natin na hindi ho niya tayo papabayaan. Tama po ba? So courage is the ability to obey God, even we are afraid. Sabi ho ng Daniel 6:22, my God sent His angel and He shut the mouths of lions. Di ba ho, naalala nyo? Si Daniel, nung akong dala mo kayong dakalayaso, minsan maninervyo sana kay Daniel, leon la parang kayarap na di ba? Alam nyo, courage flows from trusting. Hindi ka magiging matapang kung wala kang pinagkakatiwalaan. Do you hear me? Mahirap maging matapang na wala kang pinagkakatiwalaan. Alam niyo, papunta kami ng wala ho sa notes ko to. Ang tapang-tapang namin ni Karen. Kasi isa ho sa mga advocacy ho natin, we're gonna bring fine products po sa Australia. So we're trying to import things. Ang isa sa mga expertise po ni Tita Ruth is international trade. So alam niyo ho, si Tita Ruth, grabe. Nung makakilala ko yung mga network ho niya, they've been proposing multi-million products just to hire her na maging consultant. Alam niyo ho ba, yung punta ho siya ng Europe, yung mga exporter ho nila, hindi ho sila nag-i-export ng by the tens of millions. Barya ho sa kanila yon. By the hundreds of millions ang exporting. And they want Tita Ruth to be part of it. Pero grabe ho si Tita Ruth, hindi niya kinuha. Grabe ang commitment niya kay Lord. Grabe talaga siya. Kaya nga po sabi ko, iba ang pagmamahal ng pastor natin. Sabi ko, nung ating kang pastor makanita, lakwan may pawari, di ba? It's courage Courage flows when you don't trust anyone. Sabi nga, kinukwento ko, punta ho kami ng trade fair. Si Tita Ruth po kasi sabi niya, Pache, minta ka rin, Siya ho nag-coach sa amin i-register mo Australia. Sabi niya, kabit mo laretang credentials mo. Think ka masters, tax accountant ka. Ilagay naman ako kami. For God's glory. Alam niyo, true enough, pagdating ho namin doon, because we trust Him, grabe. Ang tapang namin pumunta ng trade fair. Wala pa po kaming produkto. Kukunin pa lang namin. Alam niyo ho ba, true enough? Dahil yung tiwala namin kay Tita Ruth, pagdating ho namin doon, dinibigay ho nilang discount sa amin. Pag pumasok ho kayo kasi sa International Trade Fair, walang usap-usap yan. Hingi-hingi lang ng calling card. Alam niyo ho kami, pinapaupo ho kami sa mesa. Binibigyan kami ng tubig, ng juice, ng freebies. Because of the trust na meron kami kay Tita Ruth. Yung juice at tubig, kung pagkatiwalaan mo, Lord, that's more than juice and water. Kaya sabi ho ng Joshua 1:9, be strong and courageous. Lagi ho natin ito naririnig. Diba? Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go. Alam niyo po, courage is not the absence of fear. Yun ho yung faith in action ho ninyo. It's how you move, di ba po? Alam niyo po ngayon, marami tayong mga leon sa buhay. Sabi ko nga, marami. Sabi ni Nomer kanina, leon mo sa buhay. Kundi si Judith, si Jonah. Di ba ho? Probably, ang leon mo sa buhay ay yung mga pangarap na hindi mo natupad. Probably, ang mga leon mo sa buhay
yung mga bagay na na-disappoint ka from the past, di ba? Or may leon ka sa buhay na may mga gusto kang gawin that you feel na you're not good enough, di ba? Marahal po kaya katamo kayo ni dakal tabo ring gawan, pero minsan mauunahan tamon takot di ba? Pero sabi ho nila, may study nga sa Pennsylvania, 80% ho ng mga kinakatakutan natin hindi nangyayari. What more pa? Ba't tayo matatakot? Sabi ho ng Joshua 1:9, di ba? Let's always be strong and courageous. Kasi sabi niya dito, for the Lord your God will be with you wherever you go. Grabe po, di ba? And today's world, sabi ko nga, yung stability po natin, lahat po ng bagay is shaky at the moment because of pandemic. Pero hindi po ako psychologist. Ang lagi ho sinasabi nila, your stability is always sustained the way you adapt. That's your adaptability. Meaning your adaptability is your obedience to the Lord. Kasi marami ho kasi sa atin, yung adaptability, yung coping up. Kung mapapansin ho ninyo, the more na hindi ka nakaka-cope up sa mga sitwasyon mo, the more disappointed ka. The more na anxious ka. Oh, by the way, I wanna say ho, di ba, your depression is the disappointment of your past. But your anxiety, that's the uncertainty of your future. Pero sabi ng Lord, kung depressed ka because your disappointment of whatever, especially those people na achievers, no? At saka may mga pilinlano. Sabi ho ng Lord, Isaiah, do not dwell in the past. Forget the former things. I, the Lord, is making a new way in the middle of the desert. Amen. Yan, alam nyo na po yun. Do not be anxious in everything. Diba? But with prayer and petition, just present your request to God. Diba? And in everything as well, if you commit your plans to the Lord, He will make your plans succeed. Amen po ba? Sabi ko nga ho sa inyo, ang joke ko, gusto ko mag-CPA dito. And frustration ko ho ang sinabi ko kanina, university. Frustration ko ho ang makapasok ng University of the Philippines. Sino ba mga taga-UP dito? Kasi yun ang pangarap ko ho na university dahil si Tito, she's from UP as well. And I wanna wear that badge po talaga badly. Kasi marami ho ako makakilala, they're from UP. They're achievers So I felt na ang magiging identity ko at that time is ang UP ang magdadala sa akin. So, kaya lang si Papa ko po, hindi ako ang pinakamabait na Chase Romero at that time. Hindi niya ako pinadala ng UP. Nag-upcut ako, nag-prepare ako. I was admitted po ng UP Baguio, pero hindi rin natuloy. Sabi na pong Papa ko, Pachepe, dalami baging anak mo, anak ama, po, tamakya sa away. Pero sabi ng Lord, yun naman tayo Romans 8:28, di ba? All things work together for good. But I wanna share this. Hindi ko alam kung sinabi ko na. Hindi mo pwedeng gamitin ang Romans 8:28. For example, nagnakaw ka, nahuli ka, sasabihin mo, Romans 8:28. Hindi ko pwede yun. O kaya, I don't know. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, sa Romans 28, all things only work together for good for two things. One, if you love God. And two, you're living according to His will. Kaya kapag alam mo you're living according to His will and you love God, all things work together for good. Amen. And kagaya ho ng story ako, gusto ko mag-CPA. Ngayon ang joke ko cannot pass anymore po ako sa Philippines. Pero hindi ko alam for the sake lang ng visual, nandyan ba yung picture no isa? Na-enlarge ba yan? Na-enlarge ba? Cannot pass anymore po ako sa Australia. Okay lang ba yung sa baba? I was accredited po for God's glory, an external auditor. Okay lang doon sa baba as a CPA Australia. God is good, di ba? Ang cannot pass anymore sa personal na paningin, kay Lord, alam niyo po, pag binigay mo, Psalm 37 verse 4, as you delight yourself to the Lord, He will give the desires of your heart. Pero mas may na-realize po ako ngayon. Lahat pala tayo CPA. Why? Because we are all Christ primary ambassadors. Amen. God is good. Palakpakan po natin ang Lord. Alam niyo po, for the last 40 years, yun ang Living Hope, ang church na itanala, saan tayo na italaga, yun ho ang ginagawa niya. Ambassador ho tayo. We are representatives of the Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo naman. Ambassador ka ng Lord na pinagsisilbihan mo. Baka naman nakakahiya kang ambassador, di ba? Most often po, alam niyo po, ang outcome po ng buhay natin is what we seek. That's always. The outcome of our life depends on what we seek. So if you seek a good life, most of us were seeking a good life. Good financial position, di ba? But it leads to disappointment, sabi ko kanina. Kasi hindi natin nakukuha di ba? Kasi mali ang pag-seek natin. It's always Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, di ba? And all these things shall be added unto you.
Amen? Alam niyo, buhay na buhay ho yun eh. Pero gusto ko yung kasunod nun eh. Kasi as we seek the Lord, you don't have to worry and anxious. Di ba po? And ito ho yung last point ko eh, point 4. It's character that adds value. You know, character po is who you are, who we are when no one is watching. That's our integrity. Yun ho yung character eh. And alam mo niyo po, character is not formed in comfort. Mostly, it is revealed in testing and toughness. Kaya gustong-gusto ko ho. Sino ho dito yung nakakaranas na pagka may problema, malungkot? Normal naman yun. Di ba? Pagka may problema ka, especially pagka yung budget mo, parating na si Judith at saka si Jonah, kapos, di ba? Minsan, yung joy mo, nababawasan pagka worry ka. And probably, may mga plano ka rin na ginawa sa buhay mo na hindi nangyari, di ba? You're undergoing trials. Bawas talaga ang joy mo. Wala ka pang peace, di ba? That's true. Pero ano niyo po nasabi ng scripture? It's James 1:2-4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. Amen? And sabi po na Romans 5:3-4, suffering produces perseverance, character and hope. Alam niyo po, isa sa mga pinakagusto ko yung magmasid ng tao. Siguro isa ho sa mga gift na binigay ng Lord, yung tayo mga laking church, balo mo na yung tao nanuya di ba? Itang uli sa neta mo ka rin tao Pero may sagot ho ang ang Bible Ang sagot ng Bible, it's Matthew 7:16. By their fruit you will recognize them. Ngayon sabihan mo kay kasipin mo, nung magulo ka, balo daw na kung ano yung fruit mo. Pero kung fruitful ka, dakal ka disciple, peacemaker ka, kaya ka mangulong that's your fruit, di ba? Sorry medyo masakit lang po siya. But I just wanna say, alam niyo, marahal nila recognize din tao, kaya katamo, di ba? Nang kahit emo paboran kabalitan ka, sabihan mo kay kasipin mo. Pero alam niyo po, sa mundo po ng marketing is always story. The more na na-share mo yung story mo, the more you're valuable. Di ba po? So, kaya po marami ho sa atin ngayon, kami ho trabaho namin yun Gumagawa ho kami ng kwento. Kagaya ho nung It's Manyaman namin noon. We're blessed po na maging consultant ng It's Manyaman at that time. Kasi the story was, we are Kapampangan and we're trying to provide Kapampangan food in Australia. Ito po yung amazing story na senior me. True enough, the brand nagkaroon po ng value, yung brand. Pero alam niyo ho ba, ang pinaka-valuable na story is your testimony. Kung paano ka binago ng Lord. Kaya wag mong hayaan na masira yung storya na binibigay ng Lord. Growing up po, struggle ko yan Kasi laking church po ako. So I was living in an ideal life. Yung rin pong parents mo kasi, hinahatid ho nila kami dito sa Beraca ho natin. Hatid sundo ho kami. Kaya nga, very ideal ho ang, ano ba yung term doon? Very ideal ho ang relationship namin sa mga tao. Yung hindi ka nadi-disappoint lagi. So I met the Lord at very young age At the age of 12. Pero alam niyo po ba, nakilala ko ang Lord nakilala ko ang Lord year 2010 nung massive heart attack po si Papa ko. Nakita ko na sa disappointment mo, hindi naman lagi ideal. Kung alam mo kung nakakaranas ka man ng hindi ideal or struggles at the moment, ang Lord may ginagawa sa storya mo for His glory. Amen? Alam niyo po, character means vessel of blessing. Sa mundo ho ngayon, lagi ho nila sinasabi, kung naririnig niyo yun, it's always value, di ba? And alam niyo po, ang value natin, hopefully ma-explain ko ho na maayos. Tulungan ako ng Lord. Tulungan tayo. Si Papa ko po from Coca-Cola ho siya. So may POG siya. So kung nakikita niyo ho yung POG, Track Attack, collectibles, tsaka mini bottles, nakikita ho yan sa Coca-Cola Tansan. Pagka binuksan mo yung Tansan, di ba? So pagka bukas mo ng Tansan, makikita mo, pagka bukas mo, free. Di ba? So yung free mo na yon, makikita mo kung ano yung libre mo. So papapalit mo yan sa Redemption Center. Tama po ba? May mga designated redemption centers po yan. Doon mo pinapalit. Kaya lang yung POG na yon, pagka pinapalit mo yung Tansan mo, ang value niya, libre. Di ba? Alam niyo po, kung you feel so worthless, you feel so not so meaningful, feeling mo unvaluable ka, ang Redeemer mo, si Jesus Christ. And our Redeemer lives. Tama po ba? Kaya kung ang Diyos na sinasamba mo, siya ang halaga ng buhay mo.
yun ang value mo. Amen. And sabi ko nga ho, integrity is very important. Hindi po yung Kristiyano ka lang. Pagka integrity, you integrate sa lahat man ng bagay na ginagawa mo. Sabi nga po nila, marami ho sa atin hindi naman marami, hindi ko naman dinadya. Pero sinasabi ko, huwag kang mong hayaan na Kristiyano ka lang tuwing linggo. Tapos Monday to Saturday, compromised ka naman. May joke po kami sa Australia Paano mo daw ma-recognize ang isang Kristiyano? Nagga-God bless you. So kami ho lahat ngayon, ginagawa namin, God bless you, God bless you. Pero ang pinaka-point ko lang ho, wag niyo ho hayaan na mawala yung value na yon. Yung po paboran na pag Kristiyano ka, dapat ikang abitan da. Aliway tang potang Kristiyano ka, da ka boring at tsu, di ba? Malapit na ho ako mag-close. Nang maaga ho tayo ngayon. Kukwentuhan ho kami na pastor. Kukwentuhan kami. Wala ho to sa notes ko. Sabi ho ni pastor sa akin, Jay, sana makaba yata yung message mo. Pota mag-overtime ka. Ako, di, pemawas ka. Bandang tauli po pala, marano niya. Buriyo na nga po, di ba? Nasaan na ako, pambira. It's always integrity. Alam niyo po, when you integrate in your Christian life, ipapahuputin niya nga ako sa itang speak and span. Yung pong Pilipino minsan kasi, ikit-ikit mo na. Yung Pilipino sakit tayo ini. Nang kaya gagawan tala rin bagye-bagye. Bantang milabas na Ninong guilty ka rin, di ba? Pero alam niyo po, it's a life of integrity. Same with Daniel, di ba? Iya mag-pray, ali para milabas na Mag-pray kasi tang integrity na. Gagawa niya talaga masalese. Di ba po? And alam niya po, for those experiencing depression, anxiety, aranasan niya po yan Kasi I'm a migration consultant po in Australia. Glory to God. Metong po karing obra mi is to get people to be permanent resident. And it so happened po binless na ng Lord ng obra tamo na yung success rate matas siya. So I was expecting na in paper me would be earlier. Karin po. And aranasan ko na, Emandilu, Donaldo. True to life po ito. Pero sa Lord ang story. Yung asawa ko po, itang couch me, huling ako migalo. Pero ang diagnose ako migalo, migkulkul Kasi I can't move. Kasi I felt like, impi pagalan kumiyugsi. Kasi pisakitang kay I was so disappointed. Iya ko po, sanay ako pa mo na patse gawa ke, sanay ako naman ko ang outcome talaga. Sanay ako talaga. Pero at that time talagang, ako migalo. Sabi ko, dami ako na itang couch me. Siguro weeks ko yata tsaka rin Anong ng asawa ko, makabangot-kot ka pa na yan. Sabi na. Kasi ipapa ko po, masakit yan. Tikang boringgawan. May kahit na feeling mo stuck ka. Di ba? Kaya ba't ating ko pang kakilala? Yung Lord po, ako bala, siguro yung Lord, siguro, yung Lord, patsing kasakitan dinasan mo sigurado. Pag dinasan mo, it will be a testimony and a story to share to others. At siya po Australia, yan ang diagnose siya rin. Pero habalo na kano ka rin kliente na depressed ya for the past 5 years. Ako weeks mo Iya po, for the past 5 years, migalo, luluwal bale, mga nyamo, manalbayan TV. Parang he felt na he's stuck, he can't move. Kaya po, feeling na out of way Tangala ng diskarte pa. Pero balo yun po. Sabi ko, Lord, masaya tayo Pero balo po na in-impress na Lord, hindi ka makagalaw. Sorry, emotional na. Pagka hindi ka makagalaw sa panahon ng disappointments mo, pagka hindi ka makagalaw doon sa panahon ng failure ng plans mo, pagka hindi ka makagalaw, king grieving mo, sabi ng Lord, it's 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is in the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. I don't know, If someone say, kung nino mamaharanas anxiety and depression at the moment, I feel you. There are certain things na you can't move Kasi we always experience na we felt we're always good enough. Especially when you're achiever. But siya magaling ka, sanay ka naman kung resulta. Iba ang impact ng disappointment sa'yo. As I've said, your disappointment will always be causing your depression. And when you're very uncertain sa karang mga things na daranasan mo, you're always anxious. Hindi mo alam if it will be good enough, it will succeed, it will materialize, di ba? Pero sabi ng Lord, sa middle na hindi ka magalaw and you're stuck, find the Spirit of the Lord. That's the very freedom is. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. And I'm closing po, Alam niyo po, as a man of character, si Daniel, 3 hari ang pinagsilbihan niya. Kung mapapansin niyo, hindi rin siya taga Babylon, taga ibang lugar po siya. Pero kung mapapansin niyo, yung 3 hari na yan, hinahanap-hanap siya, di ba? Pinagsilbihan niya. So kung gusto niyo, lalo na post-pandemic, we're really looking for success, di ba? Yun naman ang gusto natin Successful in everything. Number 1, we want to be successful in our finances, in our relationship, successful,
sa health natin, sa ministries natin, of course, that's number one. I always say this po, don't chase success, become a person of value. Like Daniel. Because of commitment, because of his consistency, because of his courage, and because of his character, you will become a person of value. Ito yung conclusion ko eh. Commitment will start your journey as always. Consistency will sustain it. Courage will strengthen it. But you know what? Character will multiply it po. Especially, alam nyo po, sa mga ministries natin, sa mga disciples natin, let's always become a man of character. Maging vessel ho tayo ng pagmamahal ng Lord. Maging vessel ho tayo ng peace. Maging vessel ho tayo ng joy. Maging vessel po tayo ng love, ng self-control. Gaya ho ni Daniel, di ba, very unfamiliar po yung lugar niya eh. Bali pa, masakit talaga kikilos po ang lugar mo may kilala. Yung pong Pampanga, comfort zone niya po ini. Marahal kami kakilala eh, di ba? It's very challenging na mag-move kayo na familiar territory. Pero ho si Daniel, he stayed faithful. Even though nasa unfamiliar territory po siya, unfamiliar place. Pero alam niyo ho, bakit niya nagawa yun? Bakit kaya niyang gawin? Kasi kilala niya yung Diyos niya eh. Kasi God remained constant and steadfast. Kaya nung very sikat na storya ho niya, di ba, dinala siya sa lion's den. Tapos may mga leon kasi gusto siyang pakain. May gesture ho ito eh, na nagrema ho sa akin. Alam niyo ho yung gesture na? Sino may alam na gesture na? Zoom. Tama po ba? Pwede niyo pang gawin yun. That's the Zoom eh. Hindi niyo ho napapansin, sa araw-araw ho ng buhay natin, ginagawa ho natin yan. Sa mga lahat naman tayo naka-smartphone na ngayon eh, di ba? That's Zoom. Si Daniel linagay sa lions den eh, di ba? Pwede naman siya mag-focus sa leon eh, di ba? Pero hindi siya nag-focus sa leon. Nag-focus siya kay Lord. Gusto ko sabihin sa inyo, when you focus your disappointments, first, whatever you focus on, it gets bigger. Ulitin ko, whatever you focus on, it gets bigger. So when you focus on disappointment, your disappointment grows. Napansin niyo ho ba? When you focus on your fear grows. And when you linger and when you entertain and focus with your depression, it grows eh. Ang tindi ng trigger point eh, di ba? And when you're anxious, di ba? Pagka-focus ka sa mga bagay na anxious ka, it grows. Ako ho naranasan ko ng personal. Focus po ako kay mama ko eh. Kasi nag-Australia ho ako for them to, kasi ho, massive heart attack po siya. So nag-Australia ho ako. Sinetap ko ho yung buong pamilya ko na makapunta ng Australia. Na para po mapunta na mama ko rin doon eh. Kasi ho, I was very intentional. Papuntahan ko sila. Kaya lang nangyari, nawala ko si mama ko. Diba? Sabi ko nga, pagkawala niya, grabe yung grieving ko. Yun lang yung nakafocus sa akin. Eh. Sabi ko pa, few days pa mangyari. Sabi ko, pag may wala yata yung mama ko, balo ng gawang ko. Alam niyo, true enough po, nawala ang nanay ko. Di ko alam ang gagawin ko. Doon ako focus eh. Yun ang malaki sa akin eh, di ba? Pero alam niyo po, when you focus to God, siya, it makes bigger po sa buhay natin, di ba? It's Philippians 4:9 eh. Sabi ng Philippians 4:9, keep putting into practice what you receive, and God of peace will be with you. Sinuportahan pa po ito ng Psalm 1:2-3. But those who delight in the law of the Lord and who meditates on His law day and night, that person is like a tree planted by streams or water, which yields in fruits in season, and those leaf does not wither. Whatever they do prospers. Tapos sabi ho ng Jeremiah 17:7-8, but blessed is the one who trusts the Lord, whose confidence is in Him. They will be like planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heats come. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Alam niyo po sa ibang version, ang water ho dito, it's river. Ang ibang version, mababasa ho nyo. Sabi dito, whatever, sabi niya ho dito yung, if you are planted, you are tree planted near the river, you will never wither, di ba po? Sabi ko, Lord, parang hindi naman yun ang nararanasan ko. Kasi I was very intentional na dalhin ko si mama ko tsaka si papa ko doon. Ang disappointment ko, nawala sila. Ay, siguro po nakakit yung few years back, medyo ngarag ho talaga ako. Ang gusto ko lang talaga makabawi. And ako shinare ko ho ito. In your intentionality, you will experience disappointments. In your intentionality, you will experience setbacks. In your intentionality, you will experience uncertain things. Most particularly unfavorable. Pero alam niyo, sabi ko nga, ang buri ko lang munta Australia din naman ako, nanong piglabanan ng langit kayong Australia, di ba? Kahit saan ka man parte ng mundo, nung ating kan Jesus Christ kayong life mo, wala na kang mga hangarang aliwa eh. Kasi that's the best thing in life. Sabi na ng Lord eh, in your intentionality with the disappointment, it's always Romans 8:18. The pain you have been feeling cannot compare to the joy what is coming. Ito
Ito yung sabi ng Lord, di ba? Sabi ko nga po, whatever you magnify, it gets bigger. Kaya kung daramdaman niya, gugulisak tayo, we magnify the Lord. Kasi if you magnify the Lord, medyo emotional, sorry pa. When you magnify the Lord, siya yung mas malaki sa buhay mo. Kahit anong disappointment pa, kahit anong ginawa ng ibang tao sa'yo, kahit ano pa yung naging failure na nangyari sa pinagplano mo, at kung ano man yung naging depression mo, when you magnify the Lord, mas malaki pa rin siya sa buhay mo. Wag mo hayaan na i-magnify mo yung due date mo, si Juna mo, yung failure mo. You always magnify the Lord. Let's always adore Him. Pagka sinabi pong adore, meaning, let's make Him highly regarded sa buhay natin. There are certain things, uulitin ko ho, in your intentionality, you will experience failure. Pero the Lord is making story to you. Keep moving on. Let's lean to the Lord and let's surrender everything. Kinakwento ko sa inyo yung river kanina na version. Buhay ho sa akin yung river eh. Kasi because of my disappointments, I just wanna go back. Parang wala na rin namang kwenta yung sinimulan eh, di ba? Balik na lang. Pero that's what's special sa river. If you're planted sa river, you never wither. You will always bear fruit. But what's special sa river, pinakita ng Lord, river never go reverse. They always move forward. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, let's move forward. Let's just move forward. It's a post-pandemic maraming disappointment, di ba? Let's move forward. Let's be more intentional palalo. The more na nag-fail tayo, pagka nasa presence ka ng Lord, ipupush mo naman kasi talaga eh. Kasi alam mo, if you love God and you're living according to His will, lahat ng nangyayari sa'yo is all things working together for your good. Amen? And isa lang ho yung gusto kong request ko ho sa inyo. Pagka malayo ka sa church, mas marami pa yung disappointment na mararanasan mo. Kaya you made the right decision today. Nakita-kita tayo, di ba? Making pinaprioritize mo si Lord, di ba?